Sina Ash at ang kanyang mga kaibigan ay dumating sa Viridian City sa unang pagkakataon matapos ang isang taon, at agad silang nagtungo sa Viridian City Gym. Determinado siyang talunin ng gym leader para makapasok sa prestihiyosong Pokemon League. Biglang dumating si Gary kasama ang kanyang mga cheerleader at muling inasar si Ash. Ibinunyag ni Gary na mayroon na siyang 10 gym badge at sinubukang pumasok sa Viridian Gym para labanan ang leader nito. Sinubukang sumunod ni Ash pero hinarang siya ng mga gwardya dahil isang trainer lang ang pwedeng pumasok sa loob sa bawat pagkakataon. Nalungkot si Ash dahil sa katotohanang napag-iwanan na talaga siya ni Gary at kinomport siya ni Togepi na inakala niyang si Pikachu. Nagulat si Ash at aksidente niyang naihagis si Togepi sa bibig ng isang Fearow, nagalit si Misty at nagmadali silang hanapin ito habang naghahanap din ng Team Rocket sa kanila. Inilaglag ng Fearow si Togepi sa rooftop malapit sa Team Rocket at sinubukan ni Jessie na hulihin ito. Nagawa siyang takasan ni Togepi sa pamamagitan ng paglalakad sa isang manipis na beam. Sumunod si Jessie pero nahulog siya dahil hindi kinaya ng beam ang kanyang timbang, ngunit nagbunga ang kanyang pagsisikap ng mismong sa kanyang mga kamay lumapag si Togepi. Tinanggap ni Giovanni ang hamon ni Gary para sa gym badge, kung saan ang Nidoking ni Gary ay itinapat sa kanyang golem. Natalo ni Nidoking ang golem gamit ang simpleng tackle, kaya inilabas ni Giovanni ang kanyang Kingler. Pinalitan naman ni Gary ang kanyang Nidoking ng Arcanine. Gaya ng naunang laban, gumamit si Arcanine ng Fire Spin at Fire Blast para talunin ang Kingler ng walang gaanong hirap. Nang sabihan ni Gary si Giovanni na sumuko na, inilabas ni Giovanni ang kanyang ikatlo at pinakamalakas na Pokemon, si Mewtwo. Natalo ni Mewtwo si Arcanine gamit ang Psychic nito na nagpatilapon dito sa pader. Tinanong ni Gary ang kanyang Pokédex pero sinabi nito na walang available na datos tungkol sa Pokemon na yon. Ipinaliwanag ni Giovanni na gusto niyang subukan ang buong lakas ng kanyang Pokemon at hinayaan si Gary na gumamit ng kahit ilang Pokemon na gusto niya. Inilabas ni Gary si Nidoking at pinasugod ito kasama si Arcanine pero pareho lang silang pinalutang sa ere ni Mewtwo at tinalo ng madalian. Sinabihan siya ni Giovanni na sumuko na dahil wala siyang pag-asang manalo. Pagkatapos nun, lumapit ang Team Rocket kay Giovanni at ibinigay si Togepi bilang regalo. Gayunpaman, pinagalitan lang sila ni Giovanni dahil sa kanilang kawalan ng silbi, pero napilitan siyang ipaubaya ang gym sa kanila matapos siyang makatanggap ng balita tungkol sa isang aksidente. Ipinahiram ni Giovanni sa kanila ang kanyang 3 Pokemon para depensahan ang gym, at tuwang-tuwa ang Team Rocket na sila na ang mga pansamantalang gym leader. Samantala, nilapitan ni Giovanni si Mewtwo at sinabing mayroon itong bagong misyon. Sa labas ng gym, labis na sinisisi ni Misty si Ash sa pagkawala ni Togepi, nang marinig nila ang iyak nito mula sa loob ng mga dingding ng Viridian Gym. Pinwersa nilang buksan ang pinto ng gym at doon ay nakita nilang ligtas si Togepi, na ikinatuwa at ikinaginhawa ni Misty. Habang yakap ni Misty si Togepi, napansin ni Brock ang mga walang malay na katawan ni Gary at ng kanyang mga cheerleader. Tinulungan ni Ash si Gary na bumangon at binalaan siya nito tungkol sa masamang Pokemon na pagmamay-ari ni Giovanni na hindi kayang talunin ng sinumang ordinaryong trainer. Bago pa makapagtanong si Ash, sumingit ang Team Rocket, binigkas ang kanilang moto, at ibinunyag ang kanilang katayuan bilang mga bagong gym leader. Hindi naniwala si Ash kay Jessie noong una hanggang sa ipakita nito ang Earth Badge. Ipinahayag ni Ash na tatalunin niya sila sa isang laban para makuha ang Earth Badge mula sa kanila. Naglabas si Jessie ng Machamp, Kingler, at Rhydon, kaya inilabas naman ni Ash ang kanyang Squirtle. Gayunpaman, madaling natalo si Squirtle sa sunod-sunod na karate chop ni Machamp. Pagkatapos nun, nakuryente si Ash mula sa kanyang kinatatayuan, kung saan ipinaliwanag ni James na mararamdaman din ng trainer ang sakit na nararanasan ng Pokemon kapag ito ay inaatake. Inilabas ni Ash ang kanyang Bulbasaur, kaya iniharap naman ni Jessie ang kanyang Kingler. Matapos madepensahan ng Harden ni Kingler ang Vine Whip ni Bulbasaur, gumamit ang Kingler ng Bubble para atakihin si Bulbasaur, at muling nakuryente si Ash. Sa pag-aalala, nakiusap si Gary kay Ash na sumuko na dahil masyadong malakas ang mga Pokemon ng Team Rocket, pero tumanggi si Ash at sinabing malayo na ang kanyang narating para sumuko. Pinagamit niya ng Quick Attack si Pidgeotto para atakihin si Rhydon, at agad niya itong sinundan ng Double Edge. Dahil dito, si Jessie naman ang nakatikim ng sarili niyang gamot nang siya naman ang makuryente. Sinubukan ni Meowth na tapusin ang laban gamit ang isang pampasabog pero naitabig ito ni Gary mula sa kanyang mga kamay. Dahil desperadong manalo, inilabas na rin ni Jessie sina Weezing at Arbok na nagresulta sa paggamit ni Ash ng Thunderbolt ni Pikachu para talunin ang lahat ng Pokemon ni Jessie. Dahil dito, nakuryente si Jessie habang ipinagdiriwang ni Ash ang kanyang tagumpay. Sinuportahan ng mga cheerleader ni Gary si Ash habang atubili namang kinilala ni Gary ang galing ni Ash sa pakikipaglaban. Malungkot niyang sinabi na walang sino man, kahit si Ash, ang makakatalo sa Pokemon na nakaharap niya kanina.
Hiningi ni Ash ang Earth Badge bilang pagkilala sa kanyang panalo, pero tumanggi si Jessie na ibigay ito. Napansin ni Meowth si Togepi na nilalaro ang pampasabog at bago pa niya ito mapigilan, sumabog na ang magkabilang panig ng stadium at napatalsik ang Team Rocket. Dahil sa pagsabog, naibigay nila ang Earth Badge kay Ash na labis nitong ikinatuwa. Nang magsimulang gumuho ang Viridian Gym, mabilis na tumakas sina Ash, Gary, at ang iba pa patungo sa ligtas na lugar. Napaisip si Brock kung anong klaseng Pokemon ang nakaharap ni Gary, pero masyadong abala si Ash sa kanyang nakumpletong set ng mga gym badge para mag-alala pa rito. Nang tanungin kung nasaan ang lokasyon ng Pokemon League, sumagot si Ash na hindi niya alam kung nasaan ito. Iminungkahi ni Brock na pumunta sila kay Professor Oak sa Pallet Town para magtanong. Sumang-ayon si Ash at ang tatlo ay nagsimulang maglakbay pabalik sa bayan ni Ash. Habang papunta sa Pallet Town, sinubukang tawagan ni Ash ang kanyang ina para ipaalam ang kanyang pagdating, pero hindi niya ito nakausap kaya nag-iwan na lang siya ng mensahe. Nasasabik na tumakbo si Ash patungong Pallet Town dahil sa kagustuhang makitang muli ang kanyang pamilya. Gayunpaman, diretso siyang nabangga sa isang di nakikitang pader na humarang sa kanyang daan na ginawa ng isang Mr. Mime. Habang umaakyat ang Mr. Mime sa pader, hindi makapaniwala si Ash sa kanyang swerte na makakita ng isang rare Pokemon at sinubukan niyang hulihin ito. Ngunit pinigilan siya ng isang babaeng nagtanong na kung maaari bang siya ang humuli dito. Kahit tumutol si Ash, si Brock naman na nahumaling sa babae ay nagpaliwanag na malaya nitong hulihin ang Pokemon. Mabilis na ibinato ng babae ang kanyang Pokeball kay Mr. Mime, pero nabigo ito dahil naharangan ng hindi nakikitang pader ang kanyang Pokeball. Nalungkot siya na hindi niya nahuli ang Mr. Mime. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Stella, ang ringmaster ng isang Pokemon Circus. Malungkot na ibinalita ni Stella ang kanyang kabiguan na mahuli si Mr. Mime sa kanyang mga kasamahan, na nagpaliwanag naman na ang sarili nilang Mr. Mime ay hindi na fit para sa pagtatanghal. Dahil sa mahigpit na pagsasanay ni Stella, ang kanilang Mr. Mime ay naging sobrang tamad at tumatanggi ng magtrabaho. Ipinaliwanag ni Stella na ang plano niya ay humuli ng isa pang mailap na Mr. Mime para maging karibal ng sarili niyang Pokemon, isang gawain na buong giting na ipinangako ni Brock na gagawin para sa kanya, pero ang totoong plano pala ni Brock ay pagpanggapin lang si Ash bilang Mr. Mime. Samantala, humingi ng paumanhin ng Team Rocket kay Giovanni dahil sa pagkawasak ng Viridian Gym at galit na galit ito. Nakinig si Giovanni sa Team Rocket habang itinoon ang kanyang atensyon kay Mewtwo. Habang naglalakbay ang Team Rocket sa kanilang lobo, nag-isip ang tatlo kung paano sila makakahanap ng rare Pokemon para sa kanilang boss. Isang flyer para sa Pokemon Circus ang tumama sa mukha ni Meowth na nagbigay sa kanila ng ideya. Bilang bahagi ng plano ni Brock, napilitan si Ash na magbihis bilang isang Mr. Mime kahit labag sa kanyang kalooban. Isinailalim siya sa mahigpit na pagsasanay ni Stella at natutong mag-pantomime ng maayos, kahit pa dahil ito sa latigo na ginagamit ni Stella. Sa grand opening ng Pokemon Circus, iba't ibang uri ng Pokemon ang nagparada para sa mga manonood, habang si Ash na nakakostume ng Mr. Mime at si Stella ay umakyat sa entablado. Biglang namatay ang mga ilaw, at nagpakita ang Team Rocket habang binibigkas ang kanilang moto. Tinangay ng Team Rocket ang akala nila ay isang tunay na Mr. Mime, habang ang ina ni Ash na nasa madla ay napagtantong ang kanyang anak ang nasa loob ng costume. Gayunpaman, ang nag-aalalang mukha ni Delia ay napalitan ng ngiti na ikinagulat ni na Misty at Brock. Pinakalma sila ni Delia at sinabing tiwala siyang kapag nalaman ng Team Rocket na si Ash lang ang nasa costume, pakakawalan din nila ito ng walang gulo. Inimbitahan niya muna sila sa kanilang bahay habang naghihintay. Sa taguan ng Team Rocket, ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay sa paghuli ng rare Pokemon, hanggang sa makawala si Ash sa mga lubid na nakagapos sa kanya. Ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, na lubos na ikinagulat nila. Napagtanto nilang pinagmukha silang tanga ni Ash, pero bago pa nila ito mapigilan, nakatakas na ito gamit ang kanilang hot air balloon. Nagpasalamat sina Brock at Misty kay Delia para sa pagkain, habang ang tunay na mailap na Mr. Mime ay lihim na nakamasid sa kanila. Nang maupo si Delia, nagpakita ang Mr. Mime sa labas ng bintana na napagkamalan niyang ang tunay na Ash na nakakostume pa rin. Agad na naghanda si Delia ng pagkain para sa Mr. Mime, habang ang tunay na Ash naman ay papauwi na sa kanilang bahay. Dumating si Ash sa bahay, na ikinalito ng husto ng kanyang ina. Matapos maipaliwanag ang sitwasyon, sinubukan ni Ash na kumbinsihin ang Mr. Mime na pumunta sa circo at mag-perform, pero tumanggi ito. Napao ito ni Delia nang alukin itong lulutuan ng mas marami pang pagkain. Mabilis na sumugod ang Team Rocket sa Pokemon Circus gamit ang kanilang heavy artillery tank at hinuli ang lahat ng Pokemon sa mga lambat. Kahit sinubukan ng mga trabahador sa circo na tumakas kasama ang ibang Pokemon, nahuli pa rin sila sa mga lambat. Tumakas si Stella kasama ang kanyang Mr. Mime habang hinahabol sila ng Team Rocket.
Nagboluntaryo si Stella na buhatin ng kanyang Mr. Mime sa kanyang likod habang nakatutok na ang Team Rocket sa kanila. Gayunpaman, namagitan si Ash at pinigilan silang makatira ng maayos kay Mr. Mime. Inutusan ni Ash ang kanyang Pikachu na gamitin ang Thunderbolt sa tank pero hindi ito tumalab. Bilang huling baraha, inilabas ni Ash ang kanyang Charizard para gumamit ng flamethrower, pero nagsimula lang itong magpahinga matapos ilabas. Ibinalik niya ito sa Pokeball at napilitan na lang na tumakas. Gayunpaman, hinikayat ni Delia ang Mr. Mime na protektahan si Ash, kaya gumawa ito ng salamin para patalsikin ang isa sa mga capture missile ng Team Rocket. Gumawa pa ito ng maraming salamin hanggang sa maging isang pader. Sinubukan ng Team Rocket na wasakin ang pader gamit ang kanilang tank, pero hindi nila ito magawa. Ang Mr. Mime ni Stella, na namotivate sa panonood sa ginawa ng kabilang mime, ay sumunod din sa halimbawa nito nang papunta na sa kanila ang Team Rocket. Nagkatulungan ng dalawang Mr. Mime at ikinulong ang tank ng Team Rocket sa loob ng isang tore na gawa sa mga salamin. Humingi ng paumanhin si Stella dahil sa malupit na pagtrato sa kanyang Mr. Mime at pumayag naman itong mag-perform muli sa circle. Samantala, sinubukan ng Team Rocket na pasabugin ang toreng nagkukulong sa kanila na nagresulta sa muli nilang pagtilapon palayo. Ang Mr. Mime ni Delia, na binigyan niya ng palayaw na Mimey, ay nagsimulang tumira sa bahay ni na Ash para tumulong sa mga gawaing bahay. Paskong Pasko noon at kahit hindi na bata, natutulog si Jessie sa kanyang kama. May isang taong pumasok sa kwarto at nahuli sa isang bitag, kaya natuwa sina Jessie at Meowth sa pag-aakalang nahuli na nila ang kanilang target, si Santa Claus. Gayunpaman, isa lamang itong pagsubok dahil si James pala ang nahuli, para lang malaman kung gumagana ang bitag. Naniniwala si Jessie na si Santa ay isang magnanakaw, isang gabi ng Pasko, naghintay siya kay Santa Claus at nakarinig ng kakaibang tunog. Nakita niya ang isang Pokemon, ang Jynx, na pumasok sa kwarto na nakadamit Santa, kinuha ang kanyang manika, at mabilis na umalis. Naniniwala si Meowth na guni-guni lang ito ni Jessie, pero nagalit si Jessie at isinigaw na nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Naglalakad ang ating mga bida nang makita nila ang isang Jynx. Dahil binalaan tungkol sa atake na Lovely Kiss, kinuryente agad ni Pikachu ang Jynx. Lumapit ang Jynx kay Pikachu at hinalikan ito sa kabila ng pagpupumiglas nito. Inilabas ni Ash si Charmander na gumamit ng flamethrower at tumama sa Jynx. Ibinato ni Ash ang kanyang Pokeball pero ginamit ng Jynx ang Psychic kaya tumama lang ang bola sa isang bota. Ibabato na sana ni Ash ang bola sa ikalawang pagkakataon pero pinigilan siya ni Misty dahil napansin niyang may nagmamay-ari na sa Pokemon na ito. Lumapit ang Jynx sa kanila at ibinigay ang bota. Nagulat si Misty nang makita ang litrato ni Santa Claus sa loob nito, kaya naniwala silang si Santa ang trainer ng Jynx. Ipinadama ng Jynx sa isipan ni na Ash, Brock, Misty, Pikachu, at Charmander ang mga nangyari sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nililinis noon ng Jynx ang bota ni Santa, pero biglang humiwalay ang isang tipak ng yelo mula sa North Pole at inanad siya palayo. Nangako si Ash na ibabalik siya kay Santa. Tuwang-tuwa ang Jynx sa sinabing yun ni Ash at sinubukan siyang halikan. Nakita ito ng Team Rocket at alam ni Jessie na kung susundan nila ang grupo, mahahanap nila si Santa Claus para pagbayarin sa pagnanakaw ng kanyang mga laruan noon. Iminungkahi ni Ash na hilahin ng mga water Pokemon ang bangka patungong North Pole, kaya inilabas niya si Squirtle, habang inilabas naman ni Misty sina Starmie, Staryu, Goldeen, at Psyduck, bagaman nakaupo lang si Psyduck sa bangka, habang nakabuntot naman ang Team Rocket. Matapos ang ilang sandali, napagod ang mga Pokemon, kaya naghubad si Ash hanggang sa kanyang boxers at siya na mismo ang humila sa bangka. Napagod din siya, pero nakakarinig siya ng boses na nagsasabing tama ang kanyang direksyon. Sinabi ni na Brock at Misty na wala silang sinasabi, kaya inakala ni Ash na guni-guni lang niya ito at nagpatuloy sa paglangoy. Muli siyang may narinig na tunog at isang malaking alon ang naghiwalay sa kanya at sa bangka. Lumubog si Ash sa ilalim ng tubig at may nakitang Pokemon. Isang Pokemon ang nakipag-usap kay Ash at iniahon siya bago pa siya malunod. Sinuri ni Misty sa Pokédex at nalamang ito ay isang Lapras. Sa pamamagitan ng telepathy, sinabi ng Lapras na kailangan muna nitong malaman kung mabuti o masama ang kanilang intensyon dahil binigyan ito ni Santa ng misyon na hanapin si Jynx. Nang makita kung paano ginamit ni Ash ang kanyang lakas para makarating sa North Pole, natiyak ng Lapras na mabuti ang kanilang kalooban at nangakong dadalhin sila kay Santa. Nagpatuloy sa pagsunod ang Team Rocket. Binalaan sila ng Lapras na magiging napakalamig pero sinabi ni Ash na hindi siya natatakot sa ginaw. Nang malapit na sila, binalot ni na Ash, Brock, at Misty ang kanilang mga sarili gamit ang buhok ni Jynx dahil sa tindi ng lamig. Bago sila makarating sa workshop ni Santa, sumulpot ang Team Rocket na pagod at naninigas sa ginaw. Gusto nilang hulihin si Santa Claus at ang Jynx na ikinatawa lang ng ating mga bida.
Nagpakawala ng missile si Meowth, at nang magpanik ang mga bida, ninakaw ng Team Rocket ang Jinx habang ang missile naman ay naglabas ng lambat para igapos sina Ash at ang Lapras. Sumilip ang Team Rocket sa workshop at nakakita ng maraming Jinx, pati na si Santa Claus, kaya napagtanto ni Jessie na hindi pala ang Jinx ang tunay na Santa. Umaasa si Santa na makakabalik na agad ang Lapras dala ang kanyang bota, kaya itinuro ni Jessie ang batang hawak nito. Dumating ang mga bida para balaan si Santa, pero iginapos siya ng Team Rocket. Dahil sa takot sa Team Rocket, napilitan ng mga Jinx na kargahin ang mga regalo sa loob ng submarino. Sinabi ni Jessie kay Santa na ganti ito para sa manikang ninakaw ng kanyang Jinx. Hinawakan ng Jinx si Jessie at binasa ang isipan nito, at nakitang malungkot pa rin si Jessie dahil sa nangyari. Umalis ang Jinx at ibinalik kay Jessie ang kanyang manika. Ipinaliwanag ni Santa na ipinaayos niya ang manika, pero dahil hindi na naniwala si Jessie kay Santa, hindi na siya nakabisita rito. Naantig si Jessie sa nalaman at nakiusap si Santa na pakawalan siya. Ngunit ayaw pa ring sumuko ni Jessie at tumakas sila nina James at Meowth gamit ang submarino. Nakalayo na sila, pero hinarang sila ng Lapras at gumamit ng ice beam para ma-freeze ang submarino. Inilabas ni Ash si Charmander, na gumamit ng flamethrower para putulin ang mga lubid. Gumamit si Charmander ng fire spin sa submarino, kaya inilabas ni James ang kanyang whizzing para gumamit ng sludge at pigilan si Charmander. Sinubukan ng Team Rocket na tumakas mula sa labanan. Humingi ng paumanhin si Ash kay Santa dahil sa pagkabigo, pero alam ni Santa na mababawi nila ang mga regalo dahil ginamit ng mga Jinx ang Psywave para pahintuin ang submarino. Nakuha nila ang mga laruan at muling pinatalsik ang Team Rocket. Nang gabi na, inutusan ni Santa ang Lapras na ibalik sina Ash, Brock, at Misty sa kanto, habang umalis naman siya sakay ng kanyang punita. Nakita ng mga bida ang pagbagsak ng niebe, pero nakalimutan ni Ash na sabihin kay Santa kung ano ang gusto niyang regalo. Sinabi ng Lapras na alam na ito ni Santa, habang ang Jinx naman ay nag-abot sa kanila ng mga regalo. Gising na ang Team Rocket at naghihintay pa rin na dumating si Santa, kahit naniniwala si Meowth na hindi na sila bibisitahin nito. Biglang lumitaw ang isang Jinx at gumamit ng Lovely Kiss na nagpatulog sa buong Team Rocket.